politician, may politiko, waman may ginaganan, may posisyon sa gobyerno, matapang na hindi kay kabaluman mo sa ihim kay Presidente Duterte. Kabalo ko na kita mo. Kami nagsakit ni ako, nagsakit ko, nanay, nagsakit ko para sa Tagalog doon ako. nagsakit ko para sa tatay sa akin. Wala kong kabalo, wala kang pa. Ako anak na hinangan ng tatay. And same thing po, nalukoy po ko sa tatay sa akong anak na 80 anyos na, ikidnap nila. So, ano yun ko na, nagkutana sa daw ang asa daw ko kapamuha ko kusog. Ako taon-taon na ko mag-pray sa Ginoo. Taon ko maghilak. Kay kitaan mo na wala tayo. Sorry. Nalimutan ko. Yes! Tagalog mo! Pasensya. Ma'am, nagtugo na ilang ilong. Ilong lang mo! Hey! Duterte! 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 Tagalog, ma'am! Nagtugo ilong nila. Pinagtatanong kung saan ako humukot ng lakas ng loob. Sabi ko sa dasal at sa lahat ng suporta nyo, alam ko, nandiyan kayo parating nagmamahal. Yung mga tao sa hingin, nandito ako, gusto ko silang pasalamatan, alam nyo lang, araw sila, meron ako kakilala na malapit na yung pinagtatrabahuan niya, gumadaan talaga siya. Miski na hindi siya narinig ni Pangulong Duterte. Sinasabi niya ganyan sa labas, tayo, nandito ako sa labas. Ganun. So, yung mga, ano yun ha, yung nagbibiyahe, nag-drive, 27 hours nag-drive, papunta doon sa Hague. Tapos, yung mga, hindi lang isang beses nagpunta, paulit-ulit na pumupunta. Hindi na sa Davao, yung nandun sa nagbabantay sa ating bahay. Gusto ko magpasalamat sa inyo, bumibisita, maraming bumibisita galing Jensan, galing Cavite, isang araw. Sabi nila galing sila Cavite, galing Jensan. Gusto ko magpasalamat. Tsaka, nakita ko kasi, ayaw ko sana magsalita, pero alam mo, napansin, hindi ko ba napansin na yung dapat tagapagtanggol natin gobyerno, di ba? Noong panahon ni Presidente Duterte, di ba naalala nyo, sumbong nyo sa gobyerno? Sila ang dapat nagtatanggol sa atin, di ba? Ngayon, iba. Sila ang nag-aapi sa atin. Hindi na tayo makalapit sa kanila. O tayo, ordinary citizen, hindi na tayo makalapit. Kung yung dating presidente nila, tinrato ng gano'n eh. Tayo pa kaya? Ano kaya maasahan natin sa kanila? Wala. Kung hindi din napansin. Kaya, pansinin nyo. Ano yung nanapabuti? Yung mga senador na tumatak ulit. Walang imik. Walang imik sa lahat ng mga ginagawa ng gobyerno na mali. Di ba? Walang imik na tinanggal ang pera sa PhilHealth. May contribution ako PhilHealth. Kayo po, di ba may contribution kayo? Sino walang contribution dito? PhilHealth. Di ba lahat alos tayo may contribution? So wala nang uliimik. So kaya, sabi ko kami, anak ko, para hilimig sa inyo, subukan nila yung mga tao nito sa Duterte. Kasi ma'am, doon makita yung tao, yung inuklok nyo sa pwesto na ganyan, nakahawak ng power, yung habang walang power, doon yung makikita kung ano yung ugali nila, ano yung pagkatao
pangako nila. Huwag naman tayo sa mga tao na lumalapit lang mag-aayos ng pakitungo sa atin pagka-eleksyon. Tuwing eleksyon, binabati, nakasmile sa ating lahat. Pero pagkatapos ng eleksyon, hindi mo na ulit sila makita. Subukan natin ito kasi ito yung bago kami umalis sa bisita kay Presidente sa tatay ng anak ko. Sinabihan na kami dalawa ni Veronica. Sabi niya, kalimutan daw siya kung hindi niyo iboto ang Duterte. Lahat yan sila. Ma'am, sabihin ko sa inyo, Duterte! 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 ma'am, ito sila lahat. Nung before na naging presidente, si Pangulong Duterte, nandyan na sila. Nung naging presidente, nandyan sila. Nung hindi na presidente, nandyan pa rin sila. Doon yung makita, ma'am at sir. Sabi pala ng kaibigan ko, nakakalimutan ko, may sir pala, ma'am ko na. Sorry sir ha. Doon yung makita kung anong klaseng pagkatao ang iluluklok nyo sa pwesto. Bahala na ano, basta hindi sumakit yung dibdib ninyo, di ba? Ako, sa totoo lang, noong 2022, binoto ko yung nakaupo ngayon dyan. Anong tawag niyo sa nakaupo dyan? Bangon! Idol! Ha? Mamatay ka, BBM! Mamatay ka, BBM! Tawag sa kanya? Mga adik! Sabi na lang, Adik! hindi ako. Adik! Alam mo, napilitan ako nun. Kasi, magkasabay kami ni former President Pagboto, ang sabi niya sa akin, iboto mo na lang kasi ano naman si Inday. Siyempre, kapatid ng anak ko, na ano, ako nilagay ko, pero nangyari, sakit sa ginting ko ngayon. Para hindi ka masama ng libro, ha? Di ba, ma'am? Binoto mo, tapos hindi ka naman pinapansin later on. Wala naman, baliwala naman, di naman malapitan. Sino malapitan nyo dito? Wala! Si Go, di ba? Nakikita mo, di ba? Yung ibang senators, wala na. Ngayon lumabas kasi election. Di ba? So, ito sila, ma'am. Sabi ko, pati kay Pastor Ibuloy, alam mo si Pastor Ibuloy, sinabihan ko si former President Rudy Duterte. Sabi ko, kinulong, sinaputahe, baliktarin man siya. Gusto mo bayaran, kaibigan mo pa rin, hindi ka iniwan. Ganun nga ang piliin ninyo. Ngayon ang nakaupo, ano nangyari? Ha? Pera! Inuuna yung pera. Wala na tayo. Basta sila may pera, nasa kanilang pera, okay lang. So kaya ang nakikiusap, ma'am at sir, nakikiusap ako. Sana ngayong darating na eleksyon, dito na lang tayo, ma'am. Dito na tayo, salamat, sir. Duterte! 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 Sa lahat ng mga supporters namin, no? Supporters ni Pangulo Duterte, supporters ni Vice President Sara, supporters din ng mga anak ni Pangulo Duterte. Ngayon ko lang pinahilang ang anak ko, ha? Na ipapahihilingin ko sa kanya na pagkatapos ito, mag-aral lang muna siya. Hayaan niyo munang maging akin muna siya. Tago ko lang muna siya. Ngayon lang siya kasi tumutulong lang siya, wala ang papa niya ngayon. So, ngayon hinayaan ko lang muna siya kasi kung pwede ko lang siya ibalik sa tiyan ko para maprotektahan ko ulit gagawin ko. Kaya nandito ngayon ang anak ko na ano to, na ano lang eh. Bata pa siya eh. Gusto ko muna siya mag-aral, gusto ko
buhay tahimik. So, gusto ko pakilala sa inyo ang aking anak. At ang anak ni Pangulong Rodrigo Duterte. Papahiram ko muna siya. Ngayon lang. Salamat.